Nagsimula na ang mabigatang classical tournament round robin sa Sinquefield Cup na ginaganap po ngayon sa St. Louis, USA at napalaban si Wesley So sa Germany number 1 player Super Grandmaster Vincent Keimer sa round 1. At isa pang talagang masasabing nag-outstanding sa round number 1 sa laro naman ni Fabiano Caruana at ni Jordan Van Forest, ang isa sa mga trainer or second ni Magnus Carlsen. Okay, bago po natin pasadahan ang dalawang mainit na laban na ito, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon sa ating last upload, mga kamatsas. Ito po yon. It's white to play. Ano kaya ang gagawing napakagandang tirada dito? Okay po, congratulations sa mga nakakita ng tamang sagot. Check. Tapos susundan pa ng check doon sa B8. Hindi pwedeng kainin pag kinain po, magre-reyna, mamamatsyas ang king sa B7. Obligadong umisod lang. At ito ang lesson, hindi sa lahat ng pagkakataon pag pinoromote, queen ang pipiliin. Paminsan-minsan, kabayo din. Yo kabab din at matchas kung tawagin natin mati kambing. Ayan, napakagaganda po ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club application at talagang napakaraming missions na masarap tapusin bagamat may kahirapan po yung mga puzzles dito, pero wag nyo pong ilagay sa mahirap. Ilagay nyo ang problem solving sa training at challenge, pampalakas ng analysis at pampalakas po ng imagination and pampahaba ng calculation. Kaya kung ako po sa inyo, mag-download na kayo ng Internet Chess Club application. Free lang po ito, walang bayad, no? Sa Play Store, sa App Store, maggawa lang kayo ng inyong account, free lang. Lahat magagamit nyo na pang training. Okay. Sa unang round ng salpukang long game, nag D4 si Keimer at nag Knight F6 si Wesley. Knight F3, D5, okay, tinapatan, papasok sa Queen's Gambit, pero nag C3. Medyo kakaiba tong pinaghandaan ni Keimer. C4 po yung natural dyan sa bookline at nag A5 naman si Wesley. Kakaiba, no? A5, bakit kaya? At nag H3. Para walang Bishop G4 mamaya? Nag E6, Bishop F4. Doon din pala mauuwi. May pasakali lang. Doon pala ang gustong mangyaring opening ni Keimer. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Pwede pala, no? Oo nga, no? Pag maglo-London ka, pwede ka mag C3 kaagad. Hindi halata eh. Nag-Bishop D6, tinapatan kagad ang London Bishop ni Keimer at nag-E3 lang po. Ayan, typical naman yan. At nag-castling. Ayan, para po sa inyong kaalaman, mga kaibigan, pag kinain po kasi yan, kain-kain, bagamat double pawn yan, pero nababind naman or nakokontrol ng malakas ang E5 square at sa middle game, pag tumungtong ang kabayo dyan sa E5 sa sentro, naku, sakit sa ulo yan, mapapakamot ka ng di makati dyan. Mabigat yon. Kaya dito, kinaslingan lang ni Wesley. Di niya pinansin. At nag-Bishop E2. Okay, magre-ready na to castling. Kinain na ni Wesley. Kinain din niya. At nag-B6 naman dito. Okay? Pagka ganyan po, sisimplihan lang ni Wesley na i-exchange niya yung bad bishop sa good bishop. I-exchange na niya para wala siyang naiipit na kulong na bishop. Nag-Knight E5. Ginamit na nga po ang sentro. Bishop A6. Kinain na. Kinain ng tore. Okay, pwede rin naman kainin ng knight. Yun nga lang po, pagka knight ang pinangkain dito, tipong parang babalik lang din mamaya kasi walang future tong knight dyan, no? Kontrolado ng puti lahat ang pwedeng activation ng knight. Kaya na-realize ni Wesley na tore na lang ang ipangkain niya. At nag-castling A4. Okay, kumain ng space sa queen side, nag-queen D3 at nag-rook to A8. Okay, baka mamaya kasi malundagan ng knight doon, mawala ang depensa ng tore na knight, no? May knight C6 tactics na simple lang. Pero knight B5 ang ginawa, knight A3, sorry, magna knight B5 mamaya or knight C2. Nag C5 na si Wesley, ayan, para ilaban na kagad ang control sa sentro. At nag rook E1, knight BD7, knight B5, ayan na nga, nilundag na nga, dalawang kabayo. Kinain, kain at nag-knight E8 si Wesley para walang pasok ng knight D6 si Keimer. At nag-rook D1. Okay. Matatag ang developments ng puti. Knight C7, hinamo na ang knight sa B5, kinain, kain. At dito po,
wala pang kainan ng pawns 'no? No, ilang tirahan na, pero kumpleto pa rin ang mga pawns. Bihira na mangyari ngayon 'yan, bihira na. Nag-F5, tingin ko dito magkakainan na talaga, magkakabawasan na ito. Kinain na nga ni Wesley at kinain ng pawn sa F5, rook D8, depensa muna at tinirahan ng queen G4, kailangan matalas ang mata. Ayun, nag-queen D7 para depensa at the same time hinahamon na rin ni Wesley ng palitan ng reyna at nag-F4. Okay, kumbaga sa isip ni Kaymer, ikaw ang kumain sa akin. Hindi ako ang kakain sa'yo. At nag-G6 muna para pigil F5 na paparating. Kasi po dito, mag-F5 eh. At kung kakainin naman kasi yan, kakain sa isang banda po, strong pa rin kasi may F5 na paparating. No? Pero pwede rin kainin. Ang ginawa nag-G6, balik tayo, nag-rook dito muna. Yan ang plano ni Kaymer, magbabattery po sa D-file para matarget ang pawn sa D5. Mairita niya, no? Mapabagsak niya. Kumbaga maaari. At nag-queen E6 lang. Rook D1 at nag-H5. Ayun, talagang gusto na ni Wesley. Ano ba talaga? Kakainin mo ba talaga yung queen ko or atras ka lang? Ayun, ang sabi ni Wesley. Aatras lang ba o kakainin ng queen? Nag-queen E2. Umatras lang. Narinig niyo na naman ha. Queen E2 at magku-queen B5. Yun ang target, no, medyo yung pawn sa A4 ay kapansin-pansin na overextended. Yung ganyan kasi lumalaglag yan eh. Pero in F6 na ni Wesley. Bago pa makaporma, ginulo-gulo na niya sa pamamagitan ng F6 break para mabasag na niya yung solid E5 at nag-A3 muna. Okay, alalahanin dito ni Kaymer baka mamaya mag-sacrifice A3 na tipong pampahina ng queenside pawn structure ng puti. Kaya ginawa niya, hinarangan niya muna at nag-rook D7, nakiramdam lang si Wesley. Okay, saan ba pupunta yan? Papatong dito para maproteksyonan ang D5. Nag-queen B5 na, tiniret na ang pawn sa E4. Binigay na ni Kaymer ang pawn sa E5. Kain at nag-rook F4, depensa muna sa A4. Ayaw muna ni Wesling ibigay yung pawn sa A4. Pinaglalaban niya muna. At nag-queen A6. Ano plano? May check dito. May mga kalikalikot, ano? Nag-queen C6 para makover yung mga check-check na po pwedeng gawin. At nag-rook F1, hinamon na po ang tore. Kinain-kain at nag-queen E6, threat ang pawn sa E5. Nag-queen A6 ulit. Na kung kakainin ng pawn sa E5, mayroon pong simpleng pitik ng queen C8. Nako, lilipad ang tore sa D7. Kaya kailangan po, no, matalas ang mata natin. Nag-queen C6 ulit, no, to cover the squares at maproteksyonan din ang pawn sa A4. Grabing mga depensa ni Wesley, malakar po ba, no? Nag-queen F1, bumalik uli doon. Queen E6 at dito, tarararararan, tararararan. Nagchacha po at nagtabla na sila. Okay, kasi talaga magpapabalik-balik lang po yan. Okay? Unang bungad, okay lang. Kumbaga sa ano yung nagpapainit pa ng karburador ng makina, mga kamatyas. Painit pa, round 1 pa lang eh. Tingnan natin yung mga susunod. Mamaya silipin natin yung round number 2 ah. At itong isusunod nating laban, mga kamatyas, ito talaga ang masasabing outstanding sa round number 1 result. Pag-aralan natin. Fabiano Caruana versus Jordan Van Forest, ang isa sa mga kinuhang trainer ni Magnus Carlsen noong World Championship against Nepo. Kung matatandaan nyo po, no? Kasama ni Van Forest si Dubov. Ayan. Okay, atakador po itong kalaban ni Fabiano Caruana. At kung matatandaan nyo rin, nung tinanong si Magnus Carlsen, sino ang sa palagay mong magaling talaga sa opening? Ang sinabi niya, si Fabiano Caruana. At pagdating po sa long game, 40 talaga ni Fabiano Caruana. Pagdating sa rapid at blitz, pangit ang performance si Fabi. Pero pag long game, nako, ingatan yan, mabigat. Ang ginawa, nag-E4. E5 si Van Forest, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, threat ang pawn at nag-D3. Pinasok po ang tinatawag nag-Yoko piano. Yan, palagi nating nakikita, no? C3, okay, para makontrol ang D4 at B4 at nag-castling na, castling din at nag-D5. Ayan, nagpaluwag na dito si Van Forest. Kinain-kain at nag-Rook E1. Ayan, para pressure, threat ang pawn E5, nag-Bishop G4 pin, Knight B2 lang. Okay? Relax lang muna, develop. Knight B6. Ayun, inirita kagad ni Van Forest ang bishop ni Fabi na hindi makaatras basta-basta dito, no? Kasi may kain sa pawn D3.
Naku, paano kaya ililigtas ang bishop sa c4 at nag-h3 counter attack muna, atras muna, maintain the pin at nag-bishop c2. Ay, grabe. Yan ang mga mabigatang preparasyon dito. Kinain nga ni Van Forest ang pawn sa d3. Grabe, may knight takes e5 pala doon. Hindi ko napansin yon. May knight takes e5. Oo nga, no? May threat din sa queen at tapatan ng bishop sa reyna. Apa, nag-queen f5 lang. Okay. So kitang-kita naman po kahit di ko na i-ano sa inyo, no, i-demonstrate. Pag kinain kasi yung queen, may bawi din dito. Okay po. So kumbaga timplado. Pag kinain naman yung knight, may kain doon sa bishop. Timplado, no? Saktong-sakto ang tira na yan. Pero queen f5 ang ginawa ni Van Forest. Umatras lang siya. Okay, kasi nakabitin, tapos nakabitin ng queen, rook d8. Ayan, medyo nagagandahan po ako sa pwestuhan dito ni Van Forest kasi almost ready na yung mga pyesa, no? Tapos, grabe pa yung queen at bishop, napakatulis. At nag-queen e2. Ayan. Dito po may tanong ako mismo, ewan ko lang kung tanong nyo rin mga kamatsas, ano? What if g4? Yung tipong dodobolin. Kakainin lang po kasi ang kain-kain, tapos halimbawa kung mag king f1, ay may queen h3 check at pag pumunta dito may rook d6. Yung kitang-kita. May mga paparating na atake. So pagka chumek dito, pag naman nagpunta ng king h1, may queen h3 check at medyo magulo, no? Knight h2 tapos bishop d6, threatening matchas, mag f4, kain, and then rook e2 depensa, tapos may knight e5, etc. etc. Pero equal man ang evaluation, nakakatakot pa rin sa puti kahit lamang ng isang pesa. Pagka ganyan namang ang king ay exposed na. Wag na oy. No? Kaya nakakatakot din yung G4 kaya mas pinili ni Fabi yung accurate move, Queen E2. Yan din ang tira ng computer engine. Nag-Queen C8. Ayun, grabe katakbo na, no? Baka mamaya tamaan pa ng G4 eh. At ang plano rin po ng Queen C8 para ipangsalubong yung tore sa E file or sa E8. Kasi hindi pwedeng ipangsalubong yan. Kakainin talaga yan. Pagkakainin talaga yan, dalawa yan, no? Dalawang tore kapalit sa reyna, maganda yon. Kaya ginawa dito nag-queen C8 lang si Van Forest at nag-queen F1 naman para hindi tamaan ng tempo. Nag-bishop G6. Ay, nako, dito naman susundot. Hanip talaga, no? Nakakapagod yung mga tira ni Yordan, Knight E4, okay, tineret ang bishop at pang-block na rin sa paparating na bishop to D3 at nag-bishop E7. Atras lang muna, bishop f4 develop, nag-rook e8 at nag-rook to e2. Ang plano ay magbabattery ng rook sa e-file para yung knight sa e4 ay talagang matatag. Nag-bishop f8. Ayan na po, dalawa na ang tumetret, dinalawa din ang depensa, at nag-knight a5. Ayun, threatening the bishop. At dito nag-bishop c2, okay, pag-iingat lang, sayang po kasi yung bishop eh. Kaya gusto mo nang i-preserve at ma-maintain ni Fabi ang bishop niya na light square. Nag-knight c4, ayan na po, nangangalikot na yung kabayo. Knight h4. Teka muna, pinapakain to Kinain muna yung knight. Teka muna po preno muna tayo sandali, minor-minor. Pag kinain ang pawn sa b2, may knight takes. Pag kinain, bishop g5. Yan ang malalim. Yan ang mga malalalim na tira. Oo. Kapag umalis kasi ang tore, may check doon, sacrifice, sabay kain yung tore. Oo. Ayun ito mabigat na tira. Pag naman nag F6, kakainin lang check lang muna pala, check lang muna. Pagka gumanon, sabay may kain lang. Pagka kinain ito, knight takes F6, araygo. Lagas-lagas, no? Fatal. Talo. Kaya pala hindi makain-kain yon at ang ginawa, kinain muna yung knight, bishop takes e4, yun nga lang, depensado na yung pawn sa b2, nag-knight to d6, threat ang bishop, kinain na, kain, at ayun ang hindi nakita. Hindi ko rin nakita yon mga kamatsas, no? Ito ang nagpa-outstanding move. Move of the day sa Singfield Cup na ito. Ayan, bishop takes b7 sacrifice. Ano plano? Siyempre una, tutukan ng queen. Pag kinain yan, laglag ang tore sa e8. What a plan by Caruana. Nag-queen d7, walang magawa kundi umiwas na lang talaga. At nag-knight f3. Okay, binalik na yung knight. Okay, itong bishop naman, pag c6, di naman makukulong. Anytime may bishop e6 na pantakas. Kinain din ng queen. Okay, dominated na po yung e-file at nag-c6. Atras lang muna. Okay, safe naman ang bishop doon. Nag-g6 para may extra pasingaw
Dahil talagang tinitirada nga ni Pabi yung back rank weakness ni Van Forest eh. Pero nag-Queen E4, Knight D5 at nag-Bishop C4. Okay, threat ang Knight sa D5. So, pagka ganito po, lamang na ng isang pawn. Pero kung kayo yung nasa side ng puti, talagang iba yung ingat, iba yung alisto pa rin ang ia-apply. Hindi yung parang lahat ng tira, parang relax ka na, wala ka ng energy ina-apply. Hindi. Talagang dapat mas lalo ka maging masinsin kung paano ka hahanap at paano mo palalakihin ang winning position mo. So, nag-Queen C7, nag-King F1. Okay, kasi po hindi pwedeng kainin 'to ha, kain-kain, may check, queenless. Okay, tinatrap ni Van Forest pero madali lang makita yung trap na yun. So nag-King F1 at dito parang pwede nang kainin yung knight pero nag-Bishop C5, okay, para sapatan ang depensa ng knight. Nag-G3 muna para walang mga lundag-lundag ng kabayo mamaya sa F4 at meron po ko nakikitang King G2 dito na safe shelter ng White King at nag-A5 muna para makaiwas sa mga timing-timing ng B4. Nag-Rook E2, medyo makunat. Rook D6, ayan, preparing to play Rook E6 pero chumek na gumanon, check ulit, gumanon harang at nag-Queen E4. Grabe, no? Mga paunti-unti lang, paislog-islog lang hanggang sa magkaroon ng mga butas-butas. Nag-Rook D7, Bishop B3, Rook E7, Queen D3, kinain-kain na. Okay, maintain pa rin ni Fabi yung one pawn up niya. King G2, Queen E7 nakipaghamon at nag-Queen A6. Ayun po, dinobol. Parehong mahina. Nag-Queen C7, dinipensa ng mga pawn at kinain na kain, nag-A4. Ayan, so lumalabas po dito ay Knight versus Bishop pero ang malaking factor dito, lamang pa ring isang pawn si Caruana. Nag-King F7 para walang paparating na Queen E6, mga ganon. At nag-Queen A8, todo-todo kalikot naman. Talaga naghahanap ng mga kalikalikot. Nag-King E6, obligado king ang ipang depensa, no? Kasi hindi pwedeng queen eh, lalaglag naman to. O kaya king ang nilapit para madepensa ng kanyang pawn sa D5 pero nag-B4 na. Ayan na. Kargahan na ito. Kinain-kain-kain, knight D4 check. Yun po ang purpose ni Fabi para makuha niya ang D4 square. Nag-king to D7 and nakain yung pawn sa D5. Malalim talaga tumira si Fabi pagdating sa long game. Harang, check, gumanon, check ulit, gumanon, check ulit, at gumanon. Check ng knight para kalikot, nag-king E7 at nag-knight F4. Lumipat ng ruta para idadapo naman sa D5. Malakas yan, ano? May tactics pa nga, sacrifice eh. Oh. Kain sabay, may double. Bawi ang queen. Nag-bishop dito, tineret ang knight at chumek muna gumanon, queen b5 gumanon at nag-queen d3. Ayun po mga kamatyas. Pagtira ng queen d3, threat ang bishop at aalisin na lang ang knight, magkakaroon po ng strong discovered check. Okay, halimbawa kasi may check na ganun ano, madadali queen. Halimbawa mag-queen e1, tuloy lang natin konti no. Kasi pagka queen d3 nag-resign na po si Van Forest eh. So what if queen e1 para suportado ang bishop sa d2 at para wala pang sapat na aalisan ang knight na delikado pero may kain na rin pala doon. Pagka gumanito, knight takes h7. Maninimot na lang pala ng pawns. Samantalang ang bishop at queen walang ginagawa habang nauubos ang pawns ng black, ni-resign na po ni Van Forest. Natanaw na niya yan. Okay, para po sa standing ng round number 1, long game na malakas ang Sinquefield Cup na ito. Ayan po, nangunguna si Fabiano Caruana dahil siya lang ang nakapisa ng score. Pumapangalawa si Wesley So, MBL, Lebon Aronian, Giri, Keimer, Sam Sevian at Sindarov Pragdananda with 0.5 points at Van Forest. Siya lang ang kaisa-isang natalo ng itlog. Aabangan natin kung makakabawi siya. No? At ang round number 2 pairing na expected natin mamaya, Anish Giri versus Fabiano Caruana, Pragdananda versus Sindarov, at Levon Aronian versus Vincent Keimer, Wesley So versus Van Forest. Ayan, galing pa sa talo si Van Forest. White pa si Wesley, sana maipanalo niya. No? Kung kayo po'y merong gustong mga ipa-analyze, interesting na laban, lapag nyo lang sa comment section below. And don't forget to subscribe this channel mga kamatyas, ano? Para dumami po yung subscribers natin. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Hanggang sa muli.